Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. Video panonorin po natin ngayon. Torre perform well before appointment as next PNP chief. Malaki ang itinalon niya, no? Kasi kailan lang, last ilang buwan lang nung hinuli niya si Kibuloy, no? Apollo Kibuloy. 1-star general lang siya nun. Tapos nung nahuli niya, naging 2-star general na siya. And then ngayon, PNP chief na. Kasi nga medyo mabigat yung pagkakahuli niya rin sa dating pangulo natin na si President Duterte. So kita rin naman natin kung paano magtrabaho si General Torre. Wala siyang sinisino, huli at huli talaga pag may nilabag ka sa batas. So tama rin yun, di ba? Wala siyang kinikilingan. Basta utos sa kanya, sinusunod niya. Pero syempre, inaalam niya rin naman kung hindi rin siya mapapahamak doon, di ba? So, deserve niya yan na maging PNP chief talaga. Kahit na galing siya sa 2-star general na magiging 4-star general agad, na meron siyang nalaktawan na isang general dyan, di ba? At nung nakaraang linggo, siguro mga May 20, last week, inanunso ng ating presidenteng PBBM na magtatanggal siya ng ng mga pagre-resignin niya yung mga non-performer, hindi nagpe-perform na mga kabinete niya, no? So pinagpasa niya ng mga resignation letter yon. And then i-check niya kung sino yung mga non-performing, then tanggal. Pero ang nangyari, ito nga, na-promote si Torre, si General Torre na PNP chief na natin ngayon. At yung mga kabinete niya, yung mga ahensya, wala rin namang itinanggal, kundi nireshuffle lang niya. Pero para sa akin talaga dapat may sinampulan siya. Para na sa ganon, magtrabaho naman talaga ng maayos yung mga kabinete niya. Lalong-lalo na sa mga yung nag-check ng mga bills, Meralco. Kasi nabisto na ni Dan Fernandez yan sa Congress last year nung nag-hearing sila na nababayaran pala yan. Kaya ang Meralco natin, hinahayaan na lang nila na maglagay ng presyo kung magkano yung gusto nilang idagdag. Times 3 nga sa talagang presyo lang ng natin. Pero ang masakit hindi na napag-usapan yan. Kaya nasa ganun, until now, ang taas pa rin ng binabayaran natin sa Meralco, no? Grabe talaga. So pati yung mga ahensya na babayaran, dapat yun tanggalin yun or kung sino may namumuno doon. Comment down below po kayo kung sino ba yung ano bang ahensya natin yun, sa mga nakakaalam po, no? Pero bago po yan, please like, share and subscribe. Click the notification bell para updated po kayo sa tuwing mag-upload po tayo ng mga bagong videos kagaya nito. Pati na din dito sa channel ni 1PH. At umpisa na po natin and let's go. Sa tingin niyo ho ba gaano para sa inyo ka-crucial itong i-a-anunsyo mga pagpapapalit na ito if ever, at ito ba ay strategic, nasa tamang timing, o too late the hero na ho ba? Nako, unang-una po, Sir Lord and Ma'am Denise, no? Ang una ho nating dapat na tignan dito o abangan, talagang meron ba talagang pagpapalit? Kasi yung unang wave na nakita natin, parang wala naman talagang napalitan. At the same time, parang ni-realign, nilagay lang naman sa ibang pwesto yung iba. Pero ang tanong dyan, meron ba talagang pagpapalit na nagaganap? For that matter, inaasahan natin na ano ba talaga yung basihan para dun sa sinasabing non-performing cabinet, di ba? So kung titignan natin, ano ba yung talagang basihan? Una, pagpapalit. Ano yung metrics? Ano yung ginamit nilang basihan para talagang masabi natin na sila ay indeed nagpalit or reassignment lang siya, at same na mga tao pa rin din, Sir Lord and Ma'am Denise, ang makikita natin na miyembro o komposisyon ng gabinete. Opo.
At yung binabanggit po last time na nung last week na announcement ng A23 nito si Executive Secretary ay meron daw nagve-vet isang grupo daw ng mga mga nakakaalam medyo wala po yan. Hindi ko ata nabigyan ng linaw yon, Professor De Torres, ano? Opo. So, yung sinasabi po natin na pagpapalit na yan, marami pa pong mga ibang parte ng ating government na kailangan pong tignan at punan. Umalis yung Pangulo, parang hanging kasi nasa ASEAN siya ngayon, tapos unang wave pa lang yung sinasabi nating pagpapalit. Kanina nakita natin, hindi na ako magtataka, si Solicitor General Menardo Guevara ay napalitan. Okay, at very controversial yung kanyang posisyon at saka stand basically doon sa mga bagay-bagay na pagdepensa ng gobyerno patungkol dun sa usapin ng pag-challenge dun sa pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte. So ito may mga konsiderasyon na tinitignan ang ating pamahalaan kung paano yung takbo ng mga sitwasyon doon sa talagang natira na parte pa rin din ng nakalipas na administrasyon at ito na kung saan talagang handpick ng ating Pangulo yung mga ipapalit Yung open defiance po ng dating Solicitor General, yung refusal to represent the government. Noon pa lang dapat, marami pong observers nagsabi, dapat doon pa lang, parang tinagpas na dapat po yun. Ano po para sa inyo bilang political observer, Professor? Itong mga ilang mga cabinet, mga bahagi ng kabinete na para sa inyo ay siguro kahit papano magdudulot ng mas magandang perception siguro sa kanyang pamumuno, sir? Well, alam nyo, kung ako po tatanungin, Sir Lord, mas maganda po na ang ginawa ay hindi na lang courtesy resignation, bagkus ang ginawa na lang po ay talagang tinanggal o pinalitan yung mga non-performing. Kasi kung titignan nga natin, ang nagiging perception is... Tama, dapat ganun ang ginawa para mas bumango lalo sa taong bayan na maganda yung pagkakagawa kasi talagang maraming palpak sa kabinete niya ni PBBM, Masyado kasi siyang mabait. Ayan, baka mainit lang ulo, kinuha lang yung mga resignation nila and then malamig na ulo uli. So parang wala lang, nireshuffle lang yung iba. Dapat nga dyan, isiningit dyan si Colonel Busita dito sa LTO. Kasi tingin ko malaki maitutulong ni dating Congressman at Colonel Busita sa LTO para mas lalong mapaganda at mawala yung mga talagang pinagkakaperahan lang, di ba? Maayos yung ahensya na yan kasi talagang masyadong magulo yan, maraming nagrereklamo tapos hindi halos napapakinggan. Dapat palitan, or bigyan ng pwesto ron si Colonel Busita. Total wala siyang trabaho ngayon dahil hindi siya ngayon sa Congress at natalo nga siya, hindi siya nakapasok bilang senador. Na ewan ko ba kung bakit gano'n nangyari. Sa dami ba ng motorista, posibleng hindi manalo yon. Pero sa bagay, nationwide kasi yun Dito lang kasi siya mabango sa Luzon area at saka sa NCR, itong si Colonel Busita. Doon sa mga Visayas, Mindanao, hindi na masyado kasi hindi siya nakakapunta doon para makatulong, Kaya siguro dito, sana sa susunod ganun ang gawin niya para sigurado top notch siya sa Senado pag tumakbo siya ulit. Ano ba to? Parang moro-moro na kung saan meron ba talagang pagpapalit na naganap? Kasi yun nga, yung katulad nung nabanggit ko kanina, halos ni-realign, pinalitan lang yung iba. Although yun yung nakikita natin na parang pattern. Now, let's wait and see. At ito yung lumabas na Menandro Guevara kasi alam naman natin yan, who served basically from the previous administration. What now or what's next? Andyan din yung criticism mo, Sir Lord. Rough recto. Dapat palitan na rin yan Marami rin palpak na gawa yan kahit nung senador pa siya. Pinataas niya yung tax nung mamamayan. Grabe, Para may rin sila Marami silang makakuha. Na kung saan
dalawang miyembro ng kabinete nanggaling sa dalawang prominenteng pamilya na magkaanak or magkapatid. Diba? So, ano yung magiging diversity ng komposisyon ngayon at by merit and fitness ba at hindi dahil sa palakasan din at higit sa lahat, Sir Lord, performing ba talaga itong mga ito? Hindi na tinignan yung performing dyan or non-performing. Ang tinignan na rin dyan palakasan. Yung mga sip-sip, siyempre hindi matatanggal. Pero para sa akin, kung ako presidente, linisin ko lahat yan. Tanggalin ko pagka hindi siya nagpe-perform talaga. At hindi lang sa pag-upo ko kasi dati na yan sa nakaraang administrasyon pa o baka dun pa kinuy-nuy yan. So tanggalin na, makikita naman yung ano yan yung achievement niyan kung talagang performer ba yan or walang nagawa, tanggalin na, palitan. Di ba? Ang dami-dami dyan, para mas maganda nga kasi pag matatagal na sa ahensya, mas may sungay na yan. At ang masakit, pag may sungay, alam na yung pasikot-sikot niyan, paano gumawa ng pera dyan. Yun ang nagiging problema sa Pilipinas, yung korupsyon. Dapat yung tanggalin, na pagka meron silang na anong gano'n, tanggalin na agad at ipakulong para hindi pa marisan. At napakarami ng problema ng ating bansa na kinakailangan tugunan. Ang worry ko dito, Sir Lord, is yung performance dapat maramdaman in terms of ma-meet yung target at mapabuti at mapaayos ulit yung antas at kalidad ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Sir, Prof, sorry, I wanna talk. Dapat naman talaga ganun para saan pat nandyan sila, di ba? Hindi naman sila para nandyan lang para sumahod at magkamal din ng mga pagkakakitaan. Kasi lahat ng ahensya ngayon, grabe na. Ultimo nga dyan sa barangay lang hanggang tanod siguro may korupsyon. Totoo yan. Kaya dapat talaga salain ang gusto. Kaso wala na. Ang ganda na ng in-announce niya na nakaraang linggo. Kaso ganito lang din pala ang gagawin, no? Parang reshuffle lang. Touch on what you said, kasi nga ang dami nagsasabi na bakit pa may courtesy resignation, dapat kinat na lang. And may mga analysts na nagsasabi rin na it makes it more humane daw and all that. Hindi, yun, merong gumamit ng termino na yun nung sinabi na hindi daw basta-basta tatanggalan ng trabaho. Pero may mga nagsasabi rin na yung pagpapalit niya, that's his way of, showing, kumbaga sa optics na, matatag. May ginagawa siya. May ginagawa siya, What do you make of this po, sir, na yung balance of, pinapakita niya na dapat matatag, may ginagawa siya, he's in control, but also at the same time, second batch po ito, second wave po ito nung courtesy resignation. Ang gandang point po niyan, actually, Ma'am Denise. Una sa lahat, it reflects leadership. Humane in such a way ba na ang katanungan dito, humane pa ba siya considering na kitang-kita mo yung resulta na naging performance ng yung mga kabinete? At the same time, bakit sa leadership? It's because hindi na meet yung targets, hindi na pabuti yung kondisyon ng mga ng ating mga kababayan. So, your political capital is basically on the line na kung saan kapag hindi nag-perform yung kabinete mo, apektado yung iyong political capital, which reflects dun sa kind of survey at saka approval rating and trust rating na meron siya. So ano pa ba naman, tingin ko sa akin ano pa ba namang humane way ang dapat mong tignan dito? I think people are looking for the decisiveness na kung saan nakita at naging consistent yung previous administration, kung saan talagang yung previous administration, yung mga tao, tila nagkukumparahan na ikukumpara yung nakalipas na administrasyon in terms of the decisiveness ng kung paano magdesisyon ng ating ang former President Rodrigo Duterte at sa paraan ng pagdedesisyon ng ating Pangulo. Kaya ang tanong ng iba, ito bang courtesy resignation na to, talagang intention ba talaga na baguhin yung honest to goodness yung komposisyon ng ating mga kabinete dahil performance based, o parang mga usapan ngayon moro-moro lang at silang tao pa rin din ang mga makikita natin in the long run. Prof,
Nako, wala. Masisilipan ng ating Pangulo niya, ng taong bayan, no? Natuwa na nga sa in-announce siya na magtatanggal siya sa mga non-performing. Kaya hindi naman maganda yung sa loob ng 3 taon niya na talagang ang bagal ng usad. At maraming palpak din talaga. Dapat ito na yung pagkakataon na pinagsisibak niya yan, pinagpapalitan niya yan. Lalo na't ang daming non-performing dyan malamang at marami dyan nangungurakot lang. Kumukuha lang ng sahod at nangungurakot lang. Hindi inuuna ang trabaho nila para sa taong bayan. Baka naman extension pa rin to ng kanyang attitude na ayaw na magdagdag ng kaaway. Tingin ko po, Sir Lord, kung usapin natin na hindi magdadagdag ng kaaway, mas lalong dumadami yung kaaway at mas lalong nawawalan ng gana kasi hindi talaga nasasagot yung pangunahing problema ng taong bayan. Tama. Tingin ko, mas reflection na ngayon yung pagtingin sa leadership ng ating Pangulo. Kompleto na po ang pangarap ni General Torre. Marami pong... Sir, marami. Ano kaya magiging ang optics nito? Oo Kasi nga sasabihin na, kaya pala siya... Ito, si CIDG Chief General Nicolas Torre III is the new PNP Chief, no? Congrats kay General Nicolas Torre. Talagang deserve naman din yan, no? Pero yung talaga sa ibang ahensya, no? Hindi talaga ma-move on dyan. Maraming dyan. Maraming dapat palitan talaga. Bakit pinagbigyan pa? Ito na yung pagkakataon sana para may ayos at may angat yung kabinete ni PBBM. Sayang. Sana ituloy niya yon. Kaso ito na nag-meeting na uli masigasig dati na manghuli nung supposedly ganyan. Ito ay ano po ang maging perception nito ng publiko, sir? Well, dalawang bagay nakikita ko and with all objectivity. Kung tatanungin if General Torre performed, I think he performed. He was able to deliver. Nahuli niya si Pastor Quiboloy. He was able to send former President Rodrigo Duterte to The Hague. No questions asked. Sundalo. Tama lang talaga. Deserve niya yan. Kasi yung mga nahuli niyang yun, pinagtrabahuan niya talaga at hindi basta tao lang na pipitsugin yun, mga big time yun, no? Lalong-lalo na yung ex-president, di ba? Wala siyang sinisino, basta nagkasala sa batas, aarestuhin niya. Ganyan ang dapat talaga. Kaya tiyak, mas lalong maraming pa tong pahihirapan ng mga nagkakasala na mabibigat na tao. Dapat lang. Talagang sumusunod lamang. Opo. So, walang usaping hindi nakapag-perform. He was able to perform. But at the same time, syempre, sa kabilang banda, yung isip ng mga tao, pero teka muna, di ba, may virtue at saka may tradition ng seniority. Yes, at tinanong na kaagad kanina na 2-star general lamang si General Torre, and then biglang all of a sudden, he ascended basically to become the PNP chief at that instance. So, yung isipan, yung optics sa mga tao, teka, dahil nag-perform ba siya? Or because may bahid ng politika, because he was able to slay, the former President Rodrigo Duterte, stone cold yung manner ng approach niya. So, was it the trade-off na parang, okay, sabog siya sa perception ng sambayan ng Pilipino at lalo na sa mga pro-Duterte supporters. At ito na yun ang kapalit, yung kanyang pagiging performer at ibinigay yung kanyang pangarap na nararapat sa kanya na maging next PNP chief. Gusto ko yung pangarap. Pero stone cold, kung usapang stone cold rin lang, Prof. De Torres, merong stone na ganyan-ganyan din ang nangyayari dati. Maraming tinalunan, mas marami pang mas matataas sa rango sa kanya. So, ngayon, senador na. So, Lord, pwede rin din nating sabihin. Pinatatamaan nun si Senator Bato de la Rosa. Ang taas din kasi ng tinalon nun, no? Kasi tao ni Tatay Diggs. So ito parang ganun din to. Pero ito kasi mas okay kasi ito performer to performing talaga yung nakita sa kanya. Hindi naman ito yung una. Yep. Dahil nangyari na rin din ito nung nakaraan. Pero syempre yung
makikita yung perception ng mga tao, parang ito ba yung kapalit? Ito ba yung trade-off, ika nga? At kung titignan natin at magiging objective tayo, okay, so ano siya, sinunod niya, but at the same time, mabigat yung naging consequence at mabibigat yung task at hand. So yun yung medyo talagang optics-wise at saka pagtingin ng mga tao, and I'm sure deserve naman. Okay talaga yun. Deserve naman niya talaga ni General Torre. Deserve niya talaga maging PNP chief. Medyo nasapawan nga lang niya yung dapat na susunod diyan na mas seniority sa kanya. Pero kasi baka nakita talaga yung performance ni General Nicolas Torre. Kaya ng buong Pilipinas talaga yung kibuloy lang. At nasundan pa ng malupit yung kay ex-President Duterte na talagang wala siyang sinisino. Kahit ako, salute na kung may pagbobotohan, siya rin talaga iboboto ng tao. General Torre has to brace himself kasi ang dami na namang mga tao na magki-criticize niyan sa social media and so on and so forth. But, you have to give credit to the guy as well na tingin ko walang personalan na trabaho rin lang din sa parte ni General Torre. Okay, I wanted to ask also, Professor, what do you make of what's happening? Because like what you said, this is not, nangyari na to in the past, nito lang, yung binanggit nga ni Lord na senador. Stone Cold. Yung Stone Cold, nangyayari na to in the past, na parang, na nakikita mo na medyo connected or siguro sa same path na gustong tahakin ng presidente and certain whatever agendas, na yun po yung nangyayari paulit-ulit. Yeah, oo. Ang pagtingin natin dyan is, of course, tingin ko, yung composition ngayon, yung pinag-uusapan natin kanina is really more of the trust and confidence. At ang pamantayan ng ating Pangulo nga is nagpe-perform in performance. For example, yung nakita natin, of course, yung sincerong pagtanggap ni PBBM dun sa resignation ni Menardo Guevara, may, of course, iba siyang pagtingin doon. Kay Prospero de Vera, medyo matagal na siya din as CHED to give chance to others. Basically, maraming magaling na nakapaligid din sa na pwedeng liderato ng CHED. And more importantly, ito makikita nating pattern din dito kay General Torre is really, yung performance. But at the end of the day, it's really more of the trust and confidence on the part of both appointing officer, who is basically the president, and his basically cabinet and choice of people working within his administration. Pero dagdag lang natin, nagkaroon kasi ng report na of course dininay ni Chairman De Vera na nasangkot siya sa isang issue, may nag-file sa kanya sa ombudsman kasi nitong sa tertiary education na pondo, supposedly non-payment ng mga At of course, nadawit siya dyan at dinideny niya naman. Okay, pero overall, ito ba para sa iyo, Professor De Torre, ay substantial, halimbawa, na mga overhauls? At marami po nagsasabi, ewan ko mag-agree po kayo, in the next few weeks, ang magiging issue dito, tatamaan talaga dito, may kinalaman sa traffic sa EDSA, transportation, etc. po. Opo, Sir Lord, ang pangkabuang pagtingin ko dito, magiging sasabihin nating substantial lang talaga ito kung in the next few months makikita natin yung resulta na natugunan kaagad yung hamon sa kahirapan ng ating bayan, na-improve yung quality at antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Yun ang tingin kong napaka-importante dito. This would be the determining factor as to whether we will say that there is indeed a substantial move on the part of the president, and this move is indeed a calibration, if you may, to be able to really position and bring out the best in his cabinet. It's at the end of the day, that's the measure. Nag-improve ba, nagkaroon ba ng kabutihan yung pamumuhay ng ating mga kababayang Pilipino? Tingin ko hindi mag-i-improve kasi nari-shuffle lang hindi napalitan. Siguro may napalitan man dyan, may natanggal, isa, dalawa lang. Pero ang daming kabinete yan, di ba? Dapat talaga talagang nagpalit
nagpalit dapat talaga. Kasi 3 years na si PBBM, hindi ganun kaganda yung performance ng lahat. Hindi kagaya ng kay Tatay Diggs na talagang usad pataas. Ang pangit lang kay Tatay Diggs talaga yung dumikit siya sa bansang China, na hanggang ngayon binubuli tayo at nagpasok ng maraming kalokohan dito sa bansa natin, yung Pogos. Kaya yun lang ang pangit, pero the rest okay naman. Dapat naging mahigpit siya sa si PBBM, naging mahigpit siya sa lahat ng kabinete niya, sa lahat ng ahensya, lalo na malaman na may ginagawang kaperahan o kurakot, tanggal at kulong talaga dapat. Yun yung importanteng measure na masasabi nating itong move ng presidente ay talagang napakaganda o work. Tayong tatlo lang naman nag-usap dito, Prof, no? Para sa iyo, sino sa mga nakatayo doon sa harap ng media kanina, sa tingin mo para siguro magkaroon ng makarating ng tama ang mga mensahe, yung mga supposedly mga galaw, o kahit wala, at least iparamdam sa tao na kahit paano, may ingay na nangyari, may nagagawa, ang para sa iyo ay dapat palitan. Tatlo lang naman tayo nag-uusap dito. Naku, napakahirap naman ng tanong mo, Sir Lord. Pero naman po, ang sa akin, I think they are aware, that's why they made this move. Ang gusto lang siguro talagang inaantay ng taong bayan is talagang maramdaman. Yung ramdam lalo na pagdating sa baba. Talagang iniintayan ng taong bayan, no? At ang gusto ng taong bayan dyan, non-performing, palitan na talaga agad, wala nang second chance. Kasi sayang, pinapasahod sa kanila. Baka nga hindi lang non-performing, no? Siyempre, pag non-performing, ang piniperform niyan, dahil ilang taon, baka tanggalin na siya pag iba na yung kabinete, gagawa ng pera yan. So, pagka non-performing, alam na gumagawa ng ganun yan, tanggal na dapat. Sa dami po ng kababayan talaga natin ngayon na naghihirap, maramdaman ng mga tao sa baba. Hindi lang siya usapin, Sir Lord, Ma'am Denise, ng mapamura yung 20 pesos na bigas. Long-term effect po dapat na mas mapababa yung mga presyo ng pangunahing bilihin, madagdagan ng trabaho. Yan. Ito yung mga importanteng epekto. At yun, katulad yan, yung isang medyo malaking usapin ngayon, parang lumalabas, walang coordination yung mga ahensya sa EDSA rebuilding program. So, alam yun, at ang tatamaan dito na naman ay ang common na tao, ang common na Juan de la Cruz na nagsusumikap araw-araw, nagtatrabaho, at imbis na makialam at minsan nagiging, ang nakakalungkot dito, Sir Lord, Ma'am Denise, yung nagiging passive na yung iba nating mga kababayan. Kasi for them, lalo na yung nasa class C, middle class na, instead of makialam sa politika at maging aware pa, it's not just because they don't want to, but gusto na lang nilang magtrabaho, maghanap ng additional na racket na pagdagdag sa ikabubuhay, kasi humihirap talaga yung buhay, Sir Lord, Ma'am Denise. So, I hope it will be a good measure for us to be able to really feel the situation. Itutuloy natin itong usapang to some other time, pero thank you po. Maganda pinupuntahan sana nito Salamat po sa inyong oras at expertise. Thank you for sharing them with us. Ang ating political analyst ngayon, si Professor Eric De Torres ng University of the East. Thank you, sir. Thank you po. Okay, hanggang dito na lang muna po at maraming salamat sa 1PH, no? At sana talaga may tinanggal ang ating Pangulo, hindi lang pinalitan ng pwesto o inireshuffle yung iba. Basta sana non-performing, tingin ko napakadami no? So dapat tinatanggal talaga para nang sa ganun yung 3 taon niya na hindi ganun kaganda ang grades umangat, 'di ba? Bago matapos ang kanyang termino. So sana talaga nagpalit siya. Andito na yung pagkakataon Lalong-lalo na yung huling sinasabi ni Prof, yung ito nga, yung NCAP nga, yung patungkol sa pag-rebuild ng EDSA. At sana hindi magkaroon ng malaking corruption dyan, dahil ang gusto talaga nilang gawin, okay naman yun. Talagang ayusin na ang EDSA. Okay naman yan. Basta wag lang magkaroon ng corruption dyan, kasi malaking pera yung ilalabas talaga dyan, billion yan. So baka naman kaya ginagawa yan para malaki yung maibulsa na. Sana walang ganon, no? At yung tungkol nga dyan sa sinasabi pa rin ni Prof,
alam ko pa tama yan sa LTO din, di ba? So sana yung ginawang NCAP talagang hindi talaga maging parang pera-pera lang ang labanan. Kasi ang LTO, sunog na sa mga taong bayan yan, lalong-lalo na sa motorista, no? Marami silang inilalabas na batas. Actually, sa isang taon ata, napakarami, di ba? Hindi na nga nila alam kung ano yung ibang batas, kahit mismong nanguhuli na mga enforcer, lalo na hindi na alam. Kahit nga yung may mga katungkulan na sa LTO na pag nanghuli, minsan hindi na nila sa dami ng batas na nilabas nila, hindi na nila matandaan, no? So parang nagiging obvious na lang. Para sa akin, mahal na Pangulo PBBM, dapat ang inilagay niya ngayon si Colonel Busita, na wala na ngayon sa Kongreso. Alam naman natin na tapos na yung termino niya, at sayang hindi siya nanalo ng Senado. Sayang talaga, no? Pero sana bigyan siya ng pwesto sa LTO. 100% tingin ko maaayos niya tong problema sa kakalsadahan talaga. Malaking maitutulong ni congressman dati na colonel, ex-colonel din, na si Bonifacio Busita talaga, no? Ayun lang po, at ito po muli si Tio Paing ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Peace lang, lalo-lalo na sa ating mga ahensya. Maraming salamat po.